Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Muli po akong nagagalak na samahan kayo sa isang bagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw sa kung ano nga ba talaga ang tunay na kayamanan. Sabi nga nila, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng iyong hawak, kundi sa dami ng pagmamahal na nakapaligid sa iyo. Ngunit paano kung ang isang tao ay nasa tuktok ng tagumpay, subalit ang kanyang mundo ay nanatiling malamig at walang kasing pait? Ngayon, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento kung paano matutuklasan ang nawawalang init ng puso sa lugar na hindi inaasahan. Sa mataas na bahagi ng Metro Sinag, sa loob ng isang gusaling kumikinang na parang kristal, naroon si Sinag Malaya de Guzman. Ang mga bintana ng kanyang opisina ay nagpapakita ng isang syudad na abala, puno ng buhay, ngunit sa loob ng kanyang kaharian, tila walang bumubulabog sa kanyang katahimikan. Isang CEO ng isang kumpanya ng teknolohiya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang kanyang pangalan ay simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit sa likod ng malaking mesa na gawa sa makintab na itim na bato, ang kanyang mga mata ay nananatiling malalim at walang emosyon. Hawak niya ang isang panulat na ginto. Ang kanyang isip ay nakatuon sa pinakahuling deal na kanyang tinapos. Isang ngiti ang dapat na sumilay sa kanyang mga labi, ngunit wala. Parang makina siyang gumagana, walang pagod. Walang pagod sa paghabol sa susunod na tagumpay. Ibinaba niya ang panulat, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang silver frame sa kanyang mesa. Larawan ng kanyang asawa, si Elena, na yumao na sa malagim na aksidente 3 taon na ang nakalipas. Sa tabi niya, ang 3 maliliit na mukha ng kanyang mga anak na kambal, sina Liko, Tala, at Hiling. Sa loob ng 3 taon, tila kasama rin ni Elena ang init at sigla ng kanilang tahanan. Ang kanyang driver ay naghihintay na sa ibaba. Oras na para umuwi. Ang limusin ay dumausdos sa mga kalsada ng Metro Sinag. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang kumikislap na mga bituin sa madilim na gabi. Ngunit para kay Sinag, ang bawat bituin ay isang paalala lamang ng kanyang sariling pag-iisa. Nang huminto ang sasakyan sa ilalim ng Ang Kalangitan Penthouse, ang kanyang mga paa ay naglakad ng may mabigat na pakiramdam. Ang malaking pinto ay bumukas. Ang malawak na sala na pinalamutian ng pinakamahal na sining at muebles ay tahimik. Sobrang tahimik. Hindi niya marinig ang ingay ng mga bata, ang tawanan na dapat ay pumupuno sa bawat sulok. Ang lamig ng aircon ay tila tumatagos sa kanyang buto. Nakita niya si Liko, ang pinakatahimik sa 3, na nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kanyang iPad. Si Tala, ang sensitibo, ay nakaupo sa sahig, gumuguhit ng walang imik. Si Hiling, ang pinakamalaking bunganga, ay nakatingin lang sa bintana, parang naghihintay sa isang bagay na hindi darating. Walang nag-uusap, walang naglalaro. Ang 3 buhay na batang yon ay tila naging mga anino lamang sa loob ng kanilang sariling tahanan. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina sa loob ng penthouse, ngunit napatigil siya. Isang mahinang tinig ang umabot sa kanyang pandinig. Parang bulong, parang kanta. Hindi ito galing sa telebisyon o radyo. Ito ay galing sa living area, malapit sa malaking bintana na tinatanaw ang syudad. Narinig niya ang isang tinig na nagdarasal, sa Tagalog, sa isang tono na puno ng pagmamahal at pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang sulok ng sala kung saan nakalagay ang maliit na altar na matagal nang pinabayaanan. Nakita niya ang isang babae na nakaluhod. Si Ligaya Amihan de la Cruz, ang bago nilang kasambahay, ang babaeng halos hindi niya napapansin. Sa tabi niya, nakaluhod din ang 3 anak niya,
Ang kanilang mga maliliit na kamay ay magkahawak sa mga kamay ni Ligaya. May maliit na kandila sa harapan nila. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na silid. Naririnig niya ang mga salita ni Ligaya. Bawat isa ay puno ng taos-pusong pananampalataya. Ama namin, sumasalangit ka. Salamat po sa araw na ito at sana po ay gabayan ninyo kami at bigyan ng kapayapaan ang aming mga puso. Ang tinig ni Ligaya ay malambing, puno ng pag-asa na matagal nang nawawala sa tahanang ito. Ang mga bata, na dati walang kibo, ay tahimik na nakikinig. Ang kanilang mga mukha ay tila nakahanap ng kakaibang kaganapan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Tala, ang pinakasensitibo sa tatlo. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay tila luha ng paglaya, ng ginhawa. Nakasandal si Hiling sa balikat ni Ligaya, habang si Liko naman ay mahigpit ang hawak sa kamay ng dalaga. Hindi sila umiiyak, hindi sila nagrereklamo. Sa halip, may isang kapayapaan na bumalot sa kanila. Isang bagay na hindi nabibili ng kahit gaano kalaking pera ni Sinag. Ang simpleng gawain ng pagdarasal na pinangunahan ng isang kasambahay na halos hindi niya napansin ay nagbigay ng init sa kanilang malamig na tahanan. Nanatili si Sinag sa likod ng haligi, hindi makagalaw. Ang tanawing iyon, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mahal na anak, na sa wakas ay nakikita niyang may ngiti, may kapayapaan sa kanilang mga mata, ay parang suntok sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan ang ganitong sandali. Hindi niya inasahan na ang isang simpleng panalangin ang magiging simula ng pagtunaw sa yelo sa kanyang puso. Ang nangiti ni Ligaya, ang paraan ng paghawak niya sa mga kamay ng mga bata, ang malambing niyang tinig na kumakanta ng isang simpleng himig ng pasasalamat. Pagkatapos ng panalangin, lahat ng yon ay humipo sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na matagal nang natulog. Nakita niya ang sinag ng pag-asa, ang init ng pagmamahal sa mga mata ng kanyang mga anak. At sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang kurot, isang pangungulila sa init na yon. Nang matapos ang panalangin, dahan-dahan silang tumayo. Marahan pinisil ni Ligaya ang kamay ng bawat bata bago sila pinakawalan. Nagawa pa niyang pisilin ang pisngi ni Hiling na nagdulot ng isang matamis na tawa mula sa bata. Isang tunog na matagal nang hindi niya narinig. Bumalik si Sinag sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay kakaiba ang pakiramdam. Hindi niya maintindihan. Bakit hindi niya ito napansin noon? Bakit hindi siya ang nakapagbigay ng ganitong kapayapaan sa kanyang mga anak? Umupo siya sa kanyang upuan, ngunit hindi na siya makapag-concentrate sa kanyang mga papeles. Ang larawan ng tatlong anak niya at ni Ligaya na magkakasama sa isang panalangin ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang kanyang opisina, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila mas naging malamig at walang buhay kaysa dati. Ang bilyon-bilyon sa kanyang bank account ay parang walang kwenta kumpara sa kapayapaan na nakita niya sa mga mata ng kanyang mga anak. Nagulat siya nang mapansin na lumipas na pala ang ilang oras. Hapon na at ang araw ay unti-unting lumulubog. Nakita niya ang refleksyon ng syudad sa malaking bintana at doon niya napansin ang kanyang sariling mukha. Napuno ng pagtataka at isang bahid ng pangungulila. Napakaraming taon niyang ipinagpatuloy ang ganitong buhay, isang buhay na puno ng material na yaman, ngunit walang emosyonal na kaganapan. Ngayon, sa isang iglap, tila may isang bintana ang bumukas. Kinuha ni Sinag ang telepono ng opisina, ang kanyang mga daliri ay nag-type ng numero ng kanyang personal assistant. Ischedule mo ako ng meeting bukas ng umaga at gusto kong malaman ang lahat ng detalye tungkol kay Ligaya Amihan de la Cruz, ang kanyang background, ang kanyang schedule dito sa penthouse, lahat. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kung saan. Sino ang babaeng ito? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang puso
ay parang binuhusan ng isang kakaibang damdamin. Sino ka ba talaga, Ligaya? Nagpatuloy ang buhay ni Ligaya Amihan de la Cruz sa loob ng Ang Kalangitan penthouse. Ngunit may bahagyang pagbabago sa hangin. Naramdaman niyang tila may mga matang sumusunod sa kanya, lalo na mula kay Sinag. Ang kanyang presensya, na dati halos hindi napapansin, ay tila biglang naging sentro ng atensyon. Ang tingin ni Sinag ay hindi na lamang basta tingin ng isang amo sa kanyang empleyado. May bahid ito ng pag-uusisa, ng pagtataka, at minsan ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang uri ng paghanga. Ang ganitong pagbabago ay nagdulot ng halo-halong damdamin sa kanya. Pagkalito, kaunting pag-aalala, ngunit higit sa lahat, isang munting kislap ng pag-asa. Isang hapon, abala si Ligaya sa maliit na halamanan sa loob ng penthouse, isang proyekto na sinimulan niya para magkaroon ng kaunting buhay ang lugar. Ang mga halaman ay simple lamang, ngunit ang pag-aalaga niya rito ay puno ng pagmamahal. Kasama niya ang 3 bata. Si Liko ay abala sa pagdidilig, si Hiling naman ay masayang naguhukay ng lupa. Habang si Tala ay abala sa paglalagay ng palamuti sa mga paso. Ang kanilang mga tawa ay kumalat sa buong silid. Tunog na matagal nang nawala. "Tita Ligaya, tingnan niyo po, ang ganda na ng bulaklak ko," sabi ni Hiling. Ipinapakita ang isang bagong usbong na dahon. Ngumiti si Ligaya, ang kanyang ngiti ay parang sinag ng araw. "Ang galing mo, Hiling! Parang ikaw, puno ng buhay." Mula sa kanyang opisina, tahimik na pinagmamasdan ni Sinag ang eksenang iyon. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na nakatitig sa kanila. Ang tawa ng kanyang mga anak, ang ngiti ni Ligaya, ang mga maliliit na kamay na abala sa paglikha ng kagandahan. Lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang ginhawa. Hindi niya na kailangan ang mga business reports o market analysis para maramdaman ang kapayapaan. Ito, ang nakikita niya ngayon, ay mas mahalaga kaysa sa anumang numero sa kanyang financial statements. Naramdaman niyang may kumislap sa kanyang puso, isang bagay na matagal nang natutulog. Ngunit nang aksidente niyang makita si Ligaya na tumingin sa gawin niya, dali-dali siyang umiwas na tila na huling gumagawa ng isang bagay na mali. Nagulat siya sa kanyang sarili. Bakit siya naiilang? Kinaumagahan, habang naghahanda si Ligaya ng almusal, lumapit si Hiling sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Tita Ligaya, totoo po ba na sa langit nakatira ang mama namin?" Tanong ng bata. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Yumuko si Ligaya, hinaplos ang buhok ng bata. "Oo, Hiling, nandyan si mama ninyo, nakatingin sa inyo, at masaya siyang makita kayong lumalaki ng malusog at masaya." Ngunit nakita niya ang bahid ng lungkot sa mata ng bata. "Pero, miss na miss ko na po siya," sabi ni Papa. Bawal daw po umiyak. Niyakap ni Ligaya si Hiling ng mahigpit. "Hindi totoo yan, Hiling. Ang pag-iyak ay hindi masama. Ibig sabihin lang niyan, mahal na mahal mo si mama mo. At masaya si mama mo kung alam niyang masaya ka rin." Nakita niya sa peripheral vision niya na nakatayo si Sinag sa pintuan ng kusina, nakikinig. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga salitang iyon. Nakita niya ang isang bahid ng emosyon sa mukha ni Sinag, isang bagay na tila lungkot at kaunting panghihinayang. Isang gabi, habang naglalakad si Ligaya sa pasilyo patungo sa kanyang kwarto, nagulantang siya nang bigla siyang madulas sa basa ng sahig. Napaigik siya at bago pa siya tuluyang bumagsak, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Matatag. Si Sinag. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang baywang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Ang mga mata ni Sinag, na dati malamig, ay ngayon ay puno ng pag-aalala. Naramdaman niya ang init ng kamay nito sa kanyang balat at isang kakaibang kilig ang tumakbo sa kanyang buong katawan.
Agad siyang humiwalay. Ang kanyang pisngi ay namula. Salamat po, Sir Sinag, nautal niyang sabi. Bahagyang tumango si Sinag, ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit may isang bagay sa kanyang tingin na nagpabilis sa tibok ng puso ni Ligaya. Kinabukasan, habang nag-aayos si Ligaya ng mga libro sa study room, lumapit si Sinag na may daladalang isang robot na sira. Ligaya, tawag nito. Maari mo bang tulungan si Liko na ayusin ito? Hindi ko alam kung paano. Nagulat si Ligaya. Ito ang unang pagkakataon na humingi ng tulong si Sinag sa kanya para sa isang bagay na hindi tungkol sa trabaho. Ngumiti siya. Opo, Sir Sinag. Walang problema. Nakita niyang bahagyang ngumiti si Sinag, isang bihirang nangiti na nagpapaliwanag sa buong silid. Sa loob-loob ni Ligaya, naramdaman niyang tila may pader na unti-unting bumababa. Nang gabing iyon, habang nasa loob ng kanyang maliit na kwarto, tinitigan ni Ligaya ang lumang litrato ng kanyang pamilya sa probinsya, ang kanyang nanay at ang kanyang maliit na kapatid na umaasa sa kanya. Ang mga matang ito ang nagpapaalala sa kanya ng kanyang responsibilidad at ng kanyang nakaraan. Ang nakaraan na ayaw na niyang balikan, ang nakaraan na nagbigay sa kanya ng takot at pag-aalinlangan. Alam niya ang kanyang posisyon. Isa lamang siyang kasambahay. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga ngiti ng mga bata at ang bahagyang pagbabago sa tingin ni Sinag, isang munting pag-asa ang sumisibol sa kanyang puso. Ngunit agad din niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi maari. Hindi nararapat. Nagulat si Ligaya nang biglang tumunog ang intercom ng penthouse. Tinawagan siya ng security guard. Miss Ligaya, may bisita po kayo. Si Doña Imelda de Guzman po. Nagulat si Ligaya, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Narinig niya ang tunog ng elevator na bumubukas. Sumulpot si Doña Imelda, ang ina ni Sinag. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Ligaya na nakatayo malapit sa mga bata na naglalaro na agad namang nanahimik. Ikaw ba ang bagong kasambahay? Tanong ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamataas na tila nagtatago ng isang masamang hangarin. Ang lahat ng init sa silid ay tila biglang naglaho. Ang boses ni Doña Imelda de Guzman ay kumalat sa buong living area. Isang lamig na mas matalim pa sa hangin ng penthouse. Nanginginig si Ligaya sa kinatatayuan niya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa dibdib niya. Ang mga bata, na kanina'y masayang naglalaro, ay nanahimik at nagtago sa likod niya. Tila naramdaman din ang tensyon. Ikaw ba ang bagong kasambahay? Muling tanong ni Doña Imelda. Ang kanyang tingin ay matalim na parang talim ng punyal. Sinusuri si Ligaya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Ako po, Doña Imelda. Mahina ngunit magalang na sagot ni Ligaya, yumuko ng bahagya. Doña Imelda, hindi mo ba alam kung paano kausapin ang may posisyon? Nagtaas ng kilay ang matandang babae. Dapat ay ma'am, hindi kung ano-ano. At ano itong nakikita ko? Ang aking mga apo, nakikisalamuha sa isang katulong. Hindi ito ang tamang pagpapalaki sa kanila. Nagulat si Ligaya sa kabastusan ng matandang babae. Ngunit bago pa siya makasagot, tumakbo si Tala at niyakap ang mga binti ni Ligaya. Lola, huwag po kayong ganyan kay Tita Ligaya. Mabait po siya. Sigaw ni Tala, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sumunod si Hiling, Opo, Lola. Si Tita Ligaya po ang nagtuturo sa amin magdasal. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Doña Imelda. Mga bata, bumalik kayo sa inyong mga kwarto. Hindi kayo dapat nakikisali sa usapan ng matatanda. Ngunit hindi gumalaw ang mga bata. Niyakap lang nila nang mahigpit si Ligaya. Sakto namang bumalik si Sinag mula sa kanyang opisina sa loob ng penthouse na alarma sa ingay. Nakita niya ang kanyang ina, ang kanyang mga anak na nakakapit kay Ligaya at ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ma,
Anong nangyayari dito? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkayamot. Humarap si Doña Imelda kay Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sinag, mabutit dumating ka. I-dismiss mo na ang babaeng ito. Hindi siya karapat-dapat mag-alaga sa mga apo ko. Tingnan mo, pinapabayaan niyang maging bastos ang mga bata. Ma, kalmado po kayo, sagot ni Sinag. Maayos po ang pag-aalaga ni Ligaya sa mga bata. Sa katunayan, mas masaya sila ngayon kaysa dati. Masaya? Sarkastikong tawa ni Doña Imelda. Sinag, huwag kang magpabola sa isang simpleng kasambahay. Ang mga bata ay kailangan ng isang maayos na yaya, hindi isang babaeng may kakaibang pinagmulan. Mayroon akong kilala, isang professional na nani mula pa sa abroad. Bibigyan kita ng tseke, Ligaya. Umalis ka na. Inilabas ni Doña Imelda ang isang malaking tseke mula sa kanyang Chanel bag at inihagis ito sa sahig sa harapan ni Ligaya. Nanlumo si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay tiningnan ng tseke. Pagkatapos ay ang mga mukha ng mga bata na nakatingin sa kanya nang may takot. Ang init na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding lamig. Ang kanyang nakaraan, ang mga alaala ng pagkabigo at paghuhusga ay biglang bumalik, pumupuno sa kanyang isip. Sa mga mata ni Doña Imelda, nakita niya ang lahat ng mga taong naghusga sa kanya noon. Ngunit bago pa makapagsalita si Ligaya, sumigaw si Liko na dati tahimik. Ayoko kayong umalis, Tita Ligaya. Tumakbo si Liko at niyakap ang bewang ni Ligaya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa damit ng dalaga. Nagulantang si Sinag. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Liko na nagpakita ng ganitong emosyon. Sumunod si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Papa, huwag po. Gusto po namin si Tita Ligaya. Sumingit si Hiling. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Kung aalis po si Tita Ligaya, hindi na po kami kakausap kahit sino. Tumingin si Sinag kay Doña Imelda. Ang kanyang noo ay nakakunot. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa kanyang mga anak. Ma, tama na po. Hindi aalis si Ligaya, mariing sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na bihira niyang gamitin laban sa kanyang ina. Ang mga bata ang kailangan ng init, hindi ang kung ano-anong profesional na yaya. At si Ligaya, nakikita ko na nakapagbibigay siya niyan. Galit na nag-iba ng tingin si Doña Imelda kay Sinag. Sinag, nagpapauto ka sa isang kasambahay. Hindi mo ba naiisip ang reputasyon ng pamilya de Guzman? Kapag nalaman ng mga tao na ang iyong mga anak ay inaalagaan ng isang simpleng babae, ano na lang ang sasabihin nila? Wala po akong pakialam sa sasabihin ng iba. Sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay matigas. Ang importante sa akin ay ang kapakanan ng aking mga anak at sila ma ay masaya kay Ligaya. Nagsalubong ang mga kilay ni Doña Imelda. Ang kanyang bibig ay nakabuka, ngunit walang salitang lumabas. Napuno ng galit ang kanyang mga mata. Sa huli, kinuha niya ang kanyang bag. Tiningnan si Ligaya ng masama at padabog na lumabas ng penthouse. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang malalim na katahimikan. Humugot ng malalim na hininga si Ligaya. Nag-iisa na naman sila. Ang mga bata ay nakayakap pa rin sa kanya. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok at pinilit niyang ngumiti. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, nakatayo si Ligaya sa harap ng bintana ng kanyang kwarto, nakatitig sa mga ilaw ng syudad. Ang mga salita ni Doña Imelda ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Babaeng may kakaibang pinagmulan. Hindi karapat-dapat. Ang mga salitang iyon ay tila mga anino
na humahabol sa kanya mula sa kanyang nakaraan. Ang nakaraan na ayaw niyang malaman ni Sinag o ng kanyang mga anak. Ang takot na mawala ang lahat ng munting kaligayahang nararamdaman niya ngayon ay mas matindi kaysa dati. Paano kung tama si Doña Imelda? Paano kung hindi talaga siya karapat-dapat? Biglang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto at sumilip si Sinag. May isang tasa ng mainit na tsaa sa kanyang kamay. Ligaya, tawag nito. Ang kanyang tinig ay malumanay. Gusto ko lang sanang magpasalamat at may gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin siya kay Ligaya. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Sana ay hindi ka pa rin umalis. Habang nakatingin si Ligaya sa mga mata ni Sinag, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang puso na tila unti-unting lumalambot. Ngunit ang takot ay nananatili. Ang presensya ni Sinag sa pintuan ng kwarto ni Ligaya, dala ang isang tasa ng tsaa, ay nagdulot ng isang kakaibang init sa malamig na gabi. Ang kanyang mga salita, sana ay hindi ka pa rin umalis, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ligaya, tila isang himig na nagpapagaan ng kanyang loob. Hindi niya inasahan ang ganitong reaksyon mula sa kanyang amo, isang taong tila abala lamang sa kanyang trabaho. Salamat po, Sir Sinag. Sagot ni Ligaya, kinuha ang tsa. Ang init ng tasa ay tila kumalat sa kanyang mga kamay. Hindi po ako aalis. Kailangan po ako ng mga bata. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango si Sinag at sa unang pagkakataon, napansin ni Ligaya ang isang bahid ng pagod sa mga mata nito. Hindi lang pala isang makapangyarihang CEO ang nakikita niya, kundi isang ama na may daladalang mabigat na pasanin. Gusto ko lang sabihin na pinapahalagahan ko ang ginagawa mo para sa aking mga anak. Ligaya, malaki ang ipinagbago nila. Salamat. Hindi nagtagal si Sinag. Isang maikling tango at umalis na ito. Naiwan si Ligaya na may halo-halong damdamin. Ang pag-apruba ng kanyang amo, lalo na pagkatapos ng insidente kay Doña Imelda, ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Mula noon, tila mas madalas na nakikita ni Ligaya si Sinag sa loob ng penthouse. Hindi na lang ito pumupunta sa opisina nito para magtrabaho, kundi nagtatangkang makipag-ugnayan sa mga bata. Isang gabi, habang naghahanda si Ligaya ng hapunan, naririnig niya ang mga tawa mula sa sala. Nagulat siya nang makita si Sinag na sumusubok na maglaro ng building blocks kasama sina Liko at Hiling. Ngunit halata sa mukha nito ang pagkabigla at pagkadismaya nang magiba ang kanilang ginagawa. Papa, ang gulo mo po! Reklamo ni Hiling na ikinangiti ni Ligaya. Lumapit si Ligaya. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghiwa ng gulay. Sir Sinag, dapat po ay maging pasensyoso kayo sa paglalaro ng building blocks. Kailangan po ng pagpaplano. Kinuha niya ang ilang blocks at ipinakita kung paano ito pagsamahin ng matibay. Sinundan ni Sinag ang kanyang mga galaw at sa huli nakagawa sila ng isang maliit na tore. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag, isang nangiti na bihirang makita. Salamat, Ligaya. Hindi ko alam na may teknik pala ito. Ang buhay po, Sir Sinag, ay parang building blocks din. Kailangan po ng tibay at ng tamang pundasyon. Sagot ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay nakangiti. Nakita niya ang bahagyang pag-iba ng tingin ni Sinag, isang paghanga na hindi niya inaasahan. Sa pagkakataong yun, naramdaman niya ang isang bahagyang kilig sa kanyang dibdib. Isang hapon, inanyayahan ni Sinag si Ligaya na sumama sa kanya sa garden sa rooftop ng penthouse. Ligaya, gusto kong itanong, bakit ka nagtatrabaho bilang kasambahay? Tanong ni Sinag habang pinagmamasdan ang mga halaman. Ang iyong mga salita sa mga bata, ang iyong pag-aalaga, hindi ito ordinaryo. Mayroon kang kakaibang paraan. Nagulat si Ligaya. Hindi niya inasahan ang ganitong tanong. Sir Sinag, lahat po ng tao ay may pinagmulan. Ang sa akin po ay simple lang. Kailangan ko pong suportahan ang aking pamilya
sa probinsya at gusto ko rin pong magbigay ng kahit kaunting liwanag sa buhay ng iba. Napatingin siya kay Sinag. Kahit po gaano kaliit, Sir Sinag, may halaga ang bawat pagtulong. Ang kanilang pag-uusap ay naging mas malalim at nalaman ni Sinag ang ilang detalye tungkol sa buhay ni Ligaya. Ang kanyang pangarap na makapag-aral, ang kanyang pagiging panganay, ang kanyang pagnanais na maging isang guro. Ang bawat salita ay nagbukas ng bagong pintuan sa puso ni Sinag na dati nakasara. Hindi niya inasahan na ang isang kasambahay ay magdadala ng ganito kalalim na pananaw sa buhay. Isang gabi, habang abala si Ligaya sa pagliligpit ng mga gamit sa sala, sumilip si Sinag. Papunta sana siya sa kanyang kwarto, ngunit napatigil siya nang makita si Ligaya. Nakaupo si Ligaya sa sahig, kinukumpuni ang laruan ni Hiling na nasira. Nakita ni Sinag ang konsentrasyon sa mukha ni Ligaya. Ang kanyang mga daliri ay malumanay na gumagalaw. Napansin niyang may bahid ng pagod si Ligaya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagmamahal. Sa kanyang paglapit, hindi napansin ni Ligaya ang basang bahagi ng sahig mula sa nakalagay na paso. Napaigik siya at bago pa man siya tuluyang bumagsak, mabilis na nasalo ni Sinag ang kanyang braso. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala. Ang mga mata ni Sinag ay puno ng pag-aalala at isang bagay na hindi matukoy. Naramdaman ni Ligaya ang init ng kanyang kamay na humahawak sa kanyang braso. Ang tibok ng puso niya ay bumilis. Tila huminto ang oras. Ang amoy ng pabango ni Sinag na lagi niyang naamoy sa malayo ay ngayon ay napakalapit. Agad siyang humiwalay. Ang kanyang pisngi ay namula. "Salamat po, Sir Sinag," nautal niyang sabi, yumuko ng bahagya. "Pasensya na po." Bahagyang umiling si Sinag, ang kanyang muka ay seryoso. "Mag-ingat ka, Ligaya." Ang kanyang boses ay malalim at may kakaibang lambing. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Ligaya, narinig niya ang ringtone ng telepono ni Sinag mula sa kabilang kwarto. Kahit na muffled, narinig pa rin niya ang boses ni Doña Imelda na tumatawag. Alam niyang ito ay isang babala, isang paalala sa kanyang lugar. "Huwag kang lumagpas sa iyong limitasyon, Ligaya," bulong niya sa sarili. Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot, may isang munting bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong, ano kaya kung mayroong higit pa? Kinaumagahan, habang nag-aayos si Ligaya ng mga damit sa walk-in closet ni Sinag, aksidente niyang nahulog ang isang lumang leather-bound diary mula sa itaas ng aparador. Nagkalat ang mga pahina sa sahig. Pinulot niya ang mga ito at sa isang pahina, nakita niya ang isang sketch ng isang babae. Ang mukha ng isang babae na may napakalungkot na mga mata na hindi si Elena, ang asawa ni Sinag. At sa ilalim ng sketch, mayroong isang petsa at isang pangalan na Isagani. Sa kanyang pagtataka, hindi niya napansin na nakatayo si Sinag sa likod niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa diary na hawak ni Ligaya. Nilingon ni Ligaya si Sinag. Ang kanyang puso ay tila bumagsak sa kanyang dibdib. Ang lumang diary ay nananatili sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay napatitig sa pangalan na Isagani at ang malungkot na mukha ng babae sa sketch. Napakaliit ng distansya sa pagitan nila at ang ekspresyon ni Sinag ay mahirap basahin. "Ligaya," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagtataka. "Anong ginagawa mo?" Sir Sinag, pasensya na po." Nauutal si Ligaya, agad na isinara ang diary at ibinalik sa aparador. "Nahulog lang po ito at hindi ko po sinasadyang makita." Naglakad si Sinag palapit. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa diary. "Ano ang nakita mo?" Diretsong tanong nito. Ang kanyang mga mata ay nanunuri.
Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Kung sasabihin niya ang tungkol sa sketch at sa pangalang Isagani, baka isipin ni Sinag na nangingialam siya sa kanyang pribadong buhay. Ngunit ayaw niya ring magsinungaling. May, may sketch po ng isang babae, Sir Sinag, at isang pangalan. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tila pinag-iisipan ni Sinag ang kanyang sasabihin. Iyon ay isang lumang kaibigan, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay lumayo. Isang bahagi ng aking nakaraan na matagal ko nang kinalimutan. Ang kanyang tinig ay may bahid ng lungkot. Hindi na nagtanong pa si Ligaya. Naramdaman niyang hindi iyon ang tamang oras. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Sinag, dumating ang isang courier na may dalang isang malaking box ng mga bulaklak para kay Ligaya mula sa isang secret admirer. Nagulat si Ligaya at napansin niyang tiningnan siya ni Sinag nang may pagtataka. Para sa akin po, tanong ni Ligaya, ang kanyang mukha ay namula. Ngumiti lang ang courier at umalis. Sa loob ng box, mayroong isang maliit na card na may simpleng "Salamat Ligaya." Walang pangalan. Hindi alam ni Ligaya na ang mga bulaklak na yon ay galing kay Sinag, na gumamit lamang ng anonymous delivery para hindi siya mailang. Nakita niya ang isang ngiti sa mga labi ni Ligaya habang binabasa ang card, at sa isang bahagi ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang init. Ngunit kasabay niyon, mayroon din siyang naramdamang kaba. Ang kanyang ina. Alam niyang hindi matutuwa si Doña Imelda sa anumang pagbabago sa kanyang pamilya, lalo na kung ito ay may kinalaman kay Ligaya. Sa hindi kalayuan, sa isang pribadong restaurant, nakikipag-usap si Doña Imelda sa kanyang tiwalang abogado at isang lalaki na may kakayahan sa mga gawaing hindi nakikita. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga salita ay pabulong. Kailangan kong mapatalsik ang babaeng iyon sa buhay ng aking anak. Hindi siya karapat-dapat sa pangalan ng De Guzman. Kailangan nating gumawa ng isang paraan para mawalan siya ng tiwala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasamaan. Ang plano ay pinaghandaan ng maingat. Bawat detalye ay sinigurado. Kinabukasan, isang gabi na abala, si Ligaya sa kusina. Abala ang mga bata sa paggawa ng kanilang homework. Lumabas si Sinag sa kanyang kwarto, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. May nakita ba kayong singsing dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nag-aalala. Ang wedding ring ng mama ninyo, nawawala. Agad na nagulantang ang mga bata. Nagsimula silang maghanap. Hinalughog ni Sinag ang kanyang kwarto, habang si Ligaya ay tumulong sa paghahanap sa sala at dining area. Ang sing-sing ay isang sentimental na bagay, hindi lang dahil sa halaga nito, kundi dahil sa alaala ng kanyang yumaong asawa. Ang pagkawala nito ay nagdulot ng isang matinding kaba sa puso ni Sinag. Lumipas ang ilang oras, ngunit walang bakas ng sing-sing. Biglang may kumatok sa pinto. Isang pulis, kasama ang 2 tauhan, at sa kanilang likuran, naroon si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinag, anak ko, narinig kong may nawawala sa inyo? Sabi ni Doña Imelda, ang kanyang tingin ay bumaling kay Ligaya. Gusto ko lang tulungan kang maghanap. Ma, bakit may pulis? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Para masigurado na maayos ang paghahanap, sagot ni Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ligaya. Nagsimula ang pulis na magtanong at isa-isa silang tinanong. Nang makarating sila kay Ligaya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Miss Ligaya, ano ang iyong ginagawa bago nawala ang singsing? Tanong ng pulis. Nasa kusina po ako, naghahanda ng hapunan. Sagot ni Ligaya, ang kanyang boses ay mahina. May nakita ka bang ibang tao na pumasok sa kwarto ni Sir Sinag? Umiling si Ligaya. Wala po. Sa hindi kalayuan,
Nakita ni Sinag ang security footage mula sa hallway. Nakita niya si Ligaya na dumaan sa harap ng kanyang kwarto bandang 7:00 ng gabi, ang oras kung kailan huling nakita ang singsing. Ang kamera sa loob ng kwarto ay aksidenteng nakapatay, ngunit ang footage sa hallway ay malinaw. Hindi niya maintindihan. "Maari po ba naming hanapin ang inyong mga gamit, Miss Ligaya?" Tanong ng pulis. Nagulat si Ligaya, ngunit wala siyang magawa kundi pumayag. Habang naghahanap ang pulis, nanginginig si Ligaya. Alam niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng singsing. Ngunit ang kanyang nakaraan, ang kanyang takot, ay biglang bumalik. Paano kung, paano kung may nagtatanim sa kanya? Sa huling bahagi ng paghahanap, sa maliit na bag ni Ligaya, nakita ng pulis ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito, naroon ang isang maliit na bahagi ng singsing, ang piyesa ng diamante na tila tinanggal sa band. Napaigik si Ligaya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi po akin yan. Wala po akong kinalaman dyan." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Sinag na nakatayo malayo. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. At isang bahid ng pagdududa. Napaatras siya. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. "Bakit, Ligaya?" bulong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, "Bakit mo ito ginawa?" Ang mundo ni Ligaya ay biglang gumuho. Ang tunog ng basag na salita ni Sinag, "Bakit, Ligaya?" ay humampas sa dibdib ni Ligaya na parang latigo. Ang kanyang mundo, na kanina'y puno ng munting pag-asa, ay biglang nagdilim. Ang mga mata ni Sinag, na dati puno ng pag-aalala, ay ngayon ay nababalutan ng pagtataka at isang matinding pagdududa. Hindi po ako, Sir Sinag. Maniwala po kayo sa akin." Sigaw ni Ligaya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, ngunit tila hindi iyon nakarating kay Sinag. Ang maliit na diamante mula sa singsing na natagpuan sa kanyang bag ay tila isang hindi maikakailang ebidensya. Lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tagumpay. "Sinag, anak ko, nakita mo na? Sinabi ko na sa'yo na hindi siya mapagkakatiwalaan. Isang simpleng babae na may masamang hangarin. Gusto lamang niyang samantalahin ang iyong kayamanan at ang iyong mga anak." "Hindi po totoo yan." Tanggi ni Ligaya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. "Wala po akong kinuha." "Naku, Ligaya, huwag ka nang magkaila," sabi ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. "Alam na namin ang lahat. Hindi mo na kailangang magpanggap na inosente. At ang iyong nakaraan. Narinig ko na rin ang tungkol doon. Hindi ka ba dating naakusahan ng pagnanakaw sa iyong dating pinagtatrabahuhan? Hindi ka ba napatalsik sa unibersidad dahil sa isang financial scandal?" Ang mga salita ni Doña Imelda ay parang mga balang tumatama kay Ligaya. Ang kanyang nakaraan, ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay na pilit niyang tinatago, ay biglang ibinulgar sa harapan ng lahat. Tiningnan niya si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nananawagan ng pangunawa, ngunit ang mukha nito ay nananatiling matigas. "Ligaya," mahinang sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. "Bakit mo ito ginawa?" "Hindi ko po ginawa." Sigaw ni Ligaya. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. "May nagtanim po sa akin. Alam niyo po ba kung gaano ko kamahal ang mga bata? Hindi ko po magagawa sa kanila ito." Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang. Ang pulis ay lumapit. Hawak ang posas. "Miss Dela Cruz, kailangan po ninyong sumama sa amin sa presinto para sa isang mas malalim na investigasyon." Hindi po ako aalis." Sigaw ni Ligaya. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng pulis, sumugod ang tatlong bata.
Tita Ligaya, huwag po kayong umalis. Sigaw ni Tala, ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Niyakap niya ang mga binti ni Ligaya. Sumunod si Liko. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi po namin kayo papayagang umalis. Huwag po, mga anak ko. Sigaw ni Ligaya, ang kanyang puso ay dinudurog nang makita ang kanilang mga mukha. Hinaplos niya ang buhok ni Tala. Mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. Magpakabait kayo, ha? Ngunit ang pulis ay mabilis. Hinawakan nila si Ligaya at dahan-dahan siyang inilayo mula sa mga bata. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Sinag, umaasa sa isang huling pagkakataon na siya ay paniwalaan. Ngunit wala. Ang mukha ni Sinag ay walang emosyon, maliban sa isang bahid ng pagkabigo at galit. Ibinaba ni Ligaya ang kanyang tingin. Wala na siyang pag-asa, wala na siyang magagawa. Sa huli, pinilit niyang kumalas mula sa mga bata. Mahal na mahal ko kayo. Bulong niya, ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng malakas. Habang inilalabas si Ligaya ng penthouse, nakita niya si Doña Imelda na nakatayo sa likuran ni Sinag. Ang kanyang nangiti ay puno ng tagumpay. Sa mga mata ni Doña Imelda, nakita ni Ligaya ang katotohanan. Isang katotohanan na mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon. Si Doña Imelda ang may pakana ng lahat ng ito. Nang makalabas si Ligaya sa pintuan ng penthouse, nagsimulang umulan ng malakas. Ang mga patak ng ulan ay tila mga luha ng langit kasabay ng kanyang sariling pagluha. Hindi siya lumingon kahit na narinig niya ang mga sigaw ng mga bata na tumatawag sa kanyang pangalan. Sumakay siya sa taxi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa angkalangitan penthouse na ngayon ay tila isang kulungan ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang puso ay durog. Ang kanyang kaluluwa ay sugatan. Paalam, Sinag. Paalam, mga anak ko. Bulong niya sa sarili. Habang ang taxi ay dahan-dahang lumalayo, iniwan ang lahat ng kanyang munting kaligayahan sa likod ng mga pader na gawa sa salamin at pagdududa. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sinag ng liwanag na dinala niya sa tahanan ni Sinag. Matapos ang paglisan ni Ligaya, ang angkalangitan penthouse ay muling nabalutan ng matinding katahimikan at lamig, mas matindi pa kaysa dati. Ang tawanan ng mga bata ay naglaho, napalitan ng tahimik na pagluha at pagtanggi. Sa bawat sulok ng bahay tila may lungkot na bumabalot, isang anino na sumusunod sa bawat isa sa kanila. Si Sinag Malaya de Guzman, na kanina'y puno ng galit at pagkabigo, ay ngayon ay nababalutan ng isang matinding panghihinayang. Ang mga salita ni Ligaya, ang kanyang mga mata na nagmamakaawa, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Hindi ko po ginawa. May nagtanim po sa akin. Ang mga salitang yon ay tila kumakanta sa kanyang puso, isang himig ng pagdududa. Sa loob ng penthouse, ang mga laruan na dating nakakalat sa sahig ay nananatiling nakatambak, walang gustong maglaro. Ang maliit na halamanan na sinimulan ni Ligaya ay unti-unting nalalanta, tila sumasalamin sa kalagayan ng kanilang tahanan. Nagtanga kang magdala ng bagong yaya si Doña Imelda, isang profesional, tulad ng kanyang sinabi. Ngunit bawat yaya ay umaalis pagkatapos lamang ng ilang oras. Ang mga bata ay ayaw kumain, ayaw magsalita, at ayaw makipaglaro. Si Liko, ang dating tahimik, ay ngayon ay mas lalong naging tahimik. Kadalasan ay nakaupo lamang sa sulok, nakatitig sa kawalan. Si Tala, ang sensitibo, ay gumuguhit ng walang tigil, ngunit ang kanyang mga guhit ay puro itim at kulay abo. Mga mukha na malungkot, mga bahay na walang bintana. Si Hiling, ang dating puno ng buhay, ay ngayon ay hindi na nagtatanong. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa labas ng bintana, tila naghihintay sa isang bagay na hindi na babalik. Naramdaman ni Sinag ang bigat ng lahat ng ito. Ang kanyang mga anak,
na dapat ay masaya at puno ng sigla, ay ngayon ay mga anino lamang ng kanilang sarili. Sa kanyang opisina, sinubukan niyang mag-concentrate sa trabaho, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik kay ligaya. Ang kanyang ngiti, ang kanyang boses, ang kanyang pag-aalaga sa mga bata. Lahat ng iyon ay naglalaro sa kanyang isip, tila isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas. Hinahanap niya ang mga reports tungkol sa background ni Ligaya na kanyang pinahanda, ngunit sa bawat detalye, walang nakitang anumang ebidensya na magpapatunay na siya ay may masamang hangarin. Oo, mayroong balita tungkol sa isang financial scandal noon, ngunit hindi malinaw kung siya nga ba talaga ang may kasalanan. Ang mga dokumento ay nagpapakita lamang ng isang pagpapahayag ng pagkakautang na hindi niya nabayaran, hindi pagnanakaw. Ngunit ang mga salita ni Doña Imelda ay napakalinaw. Nagnakaw, naloko. Isang gabi, habang nag-iisa si Sinag sa kanyang opisina, tinitigan niya ang screen ng kanyang computer, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Kinuha niya ang lumang litrato ni Ligaya at ng kanyang mga anak na nakuha niya mula sa mga security cameras noon bago ang lahat ng nangyari. Nakita niya ang isang nangiti sa mga labi ni Ligaya habang yakap ang mga bata. Ang nangiting iyon, ang init sa kanyang mga mata, ay hindi mukha ng isang magnanakaw. Ang huling tingin ni Ligaya sa kanya, puno ng pagkabigo at kalungkutan, ay hindi niya makalimutan. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Tama ba ang desisyon niya? Nakinig ba siya sa tamang tao? Ang mga salita ni Doña Imelda ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Reputasyon ng pamilya de Guzman. Ngunit anong silbi ng reputasyon kung ang kanyang sariling pamilya ay nababalutan ng lungkot? Lumipas ang ilang araw at dumating si Doña Imelda sa penthouse. Ikinuwento niya kay Sinag ang kanyang mga plano para sa bagong pagpapalaki sa mga bata, mga tutor, therapy, at mga bagong alituntunin. Ngunit hindi na nakikinig si Sinag. Ma? Sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagdududa. Sigurado po ba kayo sa mga sinasabi ninyo tungkol kay Ligaya? Nagsalubong ang kilay ni Doña Imelda. Ano na naman ba ito, Sinag? Bakit mo pa rin iniisip ang babaeng iyon? Sinabi ko na sa'yo ang lahat ng kailangan mong malaman. Ang singsing, ma. Patuloy ni Sinag, ang kanyang mga mata ay matalim. Paano ninyo nalaman na nawawala ang singsing? At paano ninyo nalamang si Ligaya ang may kagagawan? Hindi ninyo siya kasama sa bahay noong gabing iyon. Bahagyang nagulat si Doña Imelda, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang composure. May narinig ako mula sa mga kasambahay, Sinag, at ang mga ebidensya ay malinaw. Huwag mo nang pagdudahan ng iyong ina. Ngunit ang pagdududa ay nakatanim na sa puso ni Sinag. Ang kanyang mga anak, ang kanilang mga malungkot na mukha, ay isang patunay na may malaking mali sa lahat ng nangyari. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Sinag ng mga lumang libro sa kanyang opisina, aksidente niyang nahulog ang isang lumang box ng mga papeles ng kanyang asawa, si Elena. Sa ilalim ng mga lumang resibo at certificates, may nakita siyang isang nakatiklop na sobre. Dilaw na ang kulay. Nakasulat sa harap nito ang pangalan niya, para kay Sinag. Mahalaga, sa sulat kamay ni Elena. Ang petsa ay ilang araw bago yumao si Elena. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang nilalaman nito ay magpapabago sa lahat ng kanyang nalalaman at magbubunyag ng isang katotohanan na mas masakit pa kaysa sa inaakala niya. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang dahan-dahan niyang binubuksan ang lumang sobre. Ang sulat kamay ni Elena ay parang multo mula sa nakaraan, bumubulong sa kanya ng mga alaala. Ang amoy ng lumang papel ay nagbalik sa kanya sa panahong si Elena ay buhay pa, ngunit ang nakasulat sa loob
ay malayo sa masayang alaala. Nagsimula siyang magbasa. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso na parang patalim. Isinulat ni Elena ang tungkol sa kanyang matinding kalungkutan, sa kanyang pakiramdam na tila nag-iisa siya sa kanilang malaking bahay sa kabila ng lahat ng material na kayamanan. Inamin niya na nararamdaman niyang tila iniiwan siya ni Sinag, na ang trabaho nito ay mas mahalaga kaysa sa kanya at sa kanilang pamilya. Mayroon ding mga linya kung saan niya sinabi ang kanyang pagod at pag-iisip na tapusin ang lahat, isang lihim na intensyon ng pagpapakamatay. Ngunit agad din niyang binawi iyon sa mga huling linya, sinasabing pinipili pa rin niya ang kanyang mga anak. Ngunit ang pagod at sakit sa kanyang mga salita ay napakalinaw. Sa huli ng liham, inamin niya na takot siyang sabihin ito kay Sinag dahil sa takot sa reaksyon ng kanyang ina, si Doña Imelda. Nalaglag ang liham mula sa kanyang kamay. Hindi niya akalain na ganito pala ang nararamdaman ni Elena. Hindi niya akalain na ang kanyang pagiging abala sa trabaho ay nagdulot ng ganito kalalim na sakit sa kanyang asawa. Ang liham ay isang patunay ng kanyang pagkukulang, isang salamin ng kanyang pagiging bulag sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit ang pinakamabigat na bahagi ay ang huling linya, ang pagbanggit kay Doña Imelda. Bakit niya itatago ito? Ang mga salita ni Ligaya, may nagtanim po sa akin, ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nag-iisip si Sinag. Kung may kayang gawin si Doña Imelda para itago ang liham na ito, ano pa kaya ang kaya niyang gawin? Kinabukasan, agad na tinawagan ni Sinag ang isang pribadong investigator, hindi ang pulis na inutusan ng kanyang ina. Ipinakita niya ang footage mula sa security camera, ang bahagi kung saan dumaan si Ligaya. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye tungkol sa singsing na nawala. Utos niya. At gusto kong malaman kung merong anumang ebidensya na nagpapatunay na si Ligaya Amihan ang may gawa. Lahat ng ebidensya, bawat detalye. Lumipas ang ilang araw at ang investigator ay nagbigay ng isang detalyadong ulat. Ang diamante na natagpuan sa bag ni Ligaya ay hindi eksaktong kapareho ng diamante sa singsing ni Elena. Ito ay isang replika, halos perpekto, ngunit may maliit na pagkakaiba sa cut at karat. Ang security footage na nagpapakita kay Ligaya na dumadaan sa hallway ay nagpakita rin ng isang anino ng isang tao na dumaan bago pa man siya dumaan, na tila may daladalang isang bagay. At ang taong nag-turn off ng camera sa kwarto ni Sinag ay isang dati niyang kasambahay na kakampi ni Doña Imelda na mabilis na umalis sa trabaho matapos ang insidente. Ang kanyang puso ay lumubog. Naintindihan niya na ngayon. Ang lahat ng ebidensya ay itinanim. Si Ligaya ay inosente. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala. Napalitan ng isang matinding galit at pagsisisi. Isang hapon, habang abala si Sinag sa pagbabasa ng ulat, lumapit si Hiling. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malungkot. Papa, naalala ko po noon, bago po umalis si Tita Ligaya, nakita ko po si Lola Imelda na binigyan ng regalo si Manong Guard. Yung binigyan niya po ng isang malaking sobre. Nagulantang si Sinag. Anong regalo, Hiling? Hindi ko po alam, Papa. Pero pagkatapos po noon, bigla na lang po nawala si Tita Ligaya. Kasabay nito, lumapit din si Tala, may hawak na krayon. Papa, nakita ko po si Lola na may hawak na singsing na kumikinang. Parang yung singsing po ni Mama, nung gabi pong nawala si Tita Ligaya. Ang mga pahayag ng mga bata ay tila mga huling piraso ng puzzle. Nag-iba ang tingin ni Sinag. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang tao, si Doña Imelda. Agad na tinawagan ni Sinag ang security guard na binanggit ni Hiling na matagal nang umalis sa trabaho. Nagpunta si Sinag sa bahay nito at sa una, ayaw itong magsalita. Ngunit matapos ipakita ni Sinag ang mga ebidensya at ang liham ni Elena, sa huli ay umamin din ang guard.
Sir Sinag, patawarin po ninyo ako. Tinakot po ako ni Doña Imelda. Binigyan niya po ako ng malaking pera para magsinungaling at para patayin ang kamera. At siya po ang naglagay ng diamante sa bag ni Miss Ligaya. Gusto niya lang po talagang mawala si Miss Ligaya sa buhay ninyo. Inamin din ng guard na sinabi ni Doña Imelda na siya ang kumuha ng liham ni Elena at itinago ito para protektahan ang reputasyon ng pamilya. Niyuyugyug ang kanyang dibdib. Hinawakan ni Sinag ang kanyang ulo, ang kanyang ina, ang kanyang sariling ina, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo, ang taong nagdulot ng labis na sakit kay Ligaya sa kanyang mga anak at sa kanyang sarili. Ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan ay nagdulot ng ganito kalaking pinsala. Narinig niya ang mga salita ni Elena sa liham, ang sakit sa kanyang boses. Ang lahat ng sakit na yon ay muling nagbalik, mas matindi pa kaysa dati. Tiningnan ni Sinag ang litrato ni Ligaya at ng kanyang mga anak nang ngumingiti. Pagkatapos, tumingin siya sa larawan ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, napuno ng lamig at matinding galit. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin, walang pag-aalinlangan. Ligaya! Bulong niya, ang kanyang boses ay matigas ngunit puno ng pag-asa. Kailangan kong hanapin ka at kailangan kong ayusin ang lahat ng mali. Ang buhay sa probinsya ng Luntiang Dagat ay malayo sa mabilis at magarbo na takbo ng Metro Sinag. Para kay Ligaya Amihan de la Cruz, ito ang kanyang takbuhan, ang lugar kung saan siya maaaring magtago mula sa mga hukom na mata ng mundo at sa mga alaala ng pait. Sa loob ng ilang buwan, mula nang siya ay umalis sa ang kalangitan penthouse, pilit niyang itinayo muli ang kanyang sarili. Piraso-piraso. Nagtatrabaho siya ngayon sa isang maliit na coffee shop sa bayan ng Isla Diwata na pag-aari ng kanyang tiyahin. Ang amoy ng sariwang kape at ang simoy ng hangin mula sa kalapit na dagat ay nagbibigay ng kaunting kapayapaan sa kanyang sugatan na kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paggawa ng latte art. Ang kanyang mga mata ay nakangiti sa bawat customer. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, mayroong lungkot na pilit niyang tinatago. Ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Naaalala niya ang mga ngiti ng tatlong bata, ang kanilang mga tawanan, at ang kakaibang init na naramdaman niya sa piling ni Sinag. Pilit niyang ipinapaalala sa sarili na kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang nanay at kapatid na umaasa sa kanya at para sa kanyang sarili. Ang nakaraang kahihiyan ay tila isang anino na patuloy na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Samantala, sa Metro Sinag, ang mundo ni Sinag Malaya de Guzman ay nagbago ng drastiko. Matapos niyang malaman ang katotohanan, ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagsisisi at pagpapasiya. Walang oras na nasayang. Agad siyang umupa ng pinakamagaling na pribadong detective para hanapin si Ligaya. Ang bawat probinsya at bayan na posibleng puntahan ni Ligaya ay kanilang pinuntahan. Kasama niya ang kanyang tatlong anak na ngayon ay puno ng pag-asa. Si Lico, na dati tahimik, ay ngayon ay masigasig sa pagtatanong sa mga tao kung may nakita ba silang isang babae na katulad ni Ligaya. Si Tala ay may hawak na stack ng flyers na may litrato ni Ligaya at bawat taong makasalubong nila ay kanyang binibigyan. Si Hiling, ang pinakabata, ay patuloy na nagdarasal bawat gabi. Humihiling na muli nilang makita si Tita Ligaya. Papa, makikita po ba natin si Tita Ligaya? Tanong ni Hiling. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa habang nakaupo sa tabi ni Sinag sa likod ng sasakyan. Hinaplos ni Sinag ang buhok ng kanyang anak. Oo, anak. Makikita natin siya. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi natin siya nahahanap. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Alam niya na ang paghahanap na ito ay hindi lamang para kay Ligaya, kundi para sa pagtubos ng kanyang sarili at para muling mabuo ang kanyang pamilya.
Isang linggo ng walang tigil na paghahanap at sa wakas, nagbigay ng lead ang detective. Isang maliit na coffee shop sa Isla Diwata, probinsya ng Luntiang Dagat. Nagmamaneho si Sinag papunta sa Isla Diwata. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga bata ay nakatitig sa bintana, puno ng pananabik. Nang makita nila ang coffee shop, mabilis silang bumaba ng sasakyan. Sa loob ng coffee shop, abala si Ligaya sa paggawa ng cappuccino. Ang kanyang likod ay nakaharap sa pintuan. Narinig niya ang tunog ng bell sa pintuan at ang mga tunog ng mga yabag. "Good morning po. Anong order nyo?" sabi ni Ligaya. Ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan, ngunit nang siya ay lumingon, biglang huminto ang kanyang mundo. Nakatayo sa harapan niya, si Sinag at ang tatlong bata. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagkabigla at isang matinding pangungulila. "Tita Ligaya!" Sigaw ni Tala at agad na tumakbo. Niyakap ng mahigpit ang mga binti ni Ligaya. Sumunod si Liko at Hiling, yumakap din sa kanya. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa mga mata ni Ligaya. Ngunit hindi ito luha ng lungkot, kundi ng pagkabigla at isang matinding pag-asa na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Naramdaman niya ang init ng mga yakap ng mga bata. At sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng sakit. Nakatayo si Sinag sa likuran ng mga bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Ang mukha ni Ligaya, puno ng luha, ngunit may ngiti ay tila isang himala. Sa wakas, nagsalita si Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ligaya, patawarin mo ako." Ang kanyang mga mata ay nananawagan ng kapatawaran, puno ng sakit at panghihinayang. Tiningnan ni Ligaya si Sinag, pagkatapos ay ang mga bata na nakayakap pa rin sa kanya. Isang halo-halong emosyon ang bumalot sa kanyang puso, pagmamahal, pangungulila, ngunit kasabay nito, ang takot ay nananatili. Ang mga salita ni Doña Imelda, ang sakit ng nakaraan, ay muling nagbalik. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay run ngunit may bahid ng pagdududa. Tila hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang tanong ni Ligaya, "Bakit ka nandito?" ay parang hamog na bumabalot sa hangin, puno ng pagdududa at sakit. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Sinag, naghahanap ng kasagutan. Ang mga bata ay nakayakap pa rin sa kanya. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng lakas. Lumabas sila mula sa coffee shop at umupo sa isang bench sa baybay dagat. Ang tunog ng mga alon ay tila nagpapagaan ng kanilang mga kalooban. Nagsimulang magkwento si Sinag, bawat salita ay puno ng pagsisisi at sakit. "Ligaya, alam kong hindi sapat ang isang salita, ngunit patawarin mo ako." Hinawakan niya ang kamay ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nananawagan ng pangunawa. "Nalaman ko na ang lahat ng nangyari, ang lahat ng akusasyon, ang pagkawala ng singsing. Ito ay isang setup, Ligaya. May nagtanim sa'yo at ang may pakana, ang aking ina, si Doña Imelda." Nagulat si Ligaya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Alam niyang may kinalaman si Doña Imelda, ngunit hindi niya akalain na ganito kalalim ang kanyang pagpaplano. "Paano mo nalaman?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikinuwento ni Sinag ang lahat, ang liham ni Elena, ang ulat ng pribadong investigator, ang mga pahayag ng mga bata, at ang pag-amin ng dating security guard. Bawat detalye ay isang saksak sa puso ni Ligaya, ngunit kasabay nito, isang bigat ang unti-unting nawawala mula sa kanyang balikat. Ang katotohanan ay lumalabas na. Ang aking ina. Itinago niya ang liham ni Elena dahil ayaw niyang malaman ko ang katotohanan at inakusahan kanya
para lang maalis ka sa buhay namin. Patawarin mo ako, Ligaya. Naging bulag ako sa katotohanan. Nakinig ako sa maling tao. Sa mga salita ni Sinag, naramdaman ni Ligaya ang isang matinding kalayaan. Ang takot na matagal niyang dinala ay unti-unting nawawala. Ngayon, sa harap ng taong nagpahirap sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapahayag ng pagsisisi, naramdaman niya ang lakas ng loob na sabihin ang kanyang sariling katotohanan. Sinag, hindi ko rin sinabi sa iyo ang lahat ng tungkol sa akin, sabi ni Ligaya. Ang kanyang boses ay malumanay. Ang sabi ni Doña Imelda na naloko ako noon, na nagnakaw, ay totoo. Hindi totoo ang pagnanakaw, ngunit totoo na naakusahan ako. Noong bata pa ako, nangailangan ng aming pamilya. Nangutang ang aking tatay sa isang lending company at nang hindi namin mabayaran, nagpataw sila ng napakalaking interes. Para makabayad, pinilit kong magtrabaho at sa proseso, nadawit ako sa isang financial scheme na hindi ko alam kung ano. Hindi ako nagnakaw, Sinag. Naging biktima lang ako ng panloloko. Ngunit dahil doon, hindi ko na ipagpatuloy ang aking pag-aaral at sinira ang aking reputasyon, kaya ako natakot. Takot akong hindi mo ako paniwalaan. Ang mga bata ay tahimik na nakikinig. Ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Ligaya. Naramdaman ni Tala ang sakit sa boses ni Ligaya at hinaplos ang kanyang braso. Hindi ka po masama, Tita Ligaya, sabi ni Liko. Ang kanyang boses ay matatag. Alam po namin yan. Mahal na mahal po namin kayo. Opo, Tita Ligaya, sigaw ni Hiling. Kayo po ang nagbigay sa amin ng saya. Hindi po kami naniniwala sa Lola Imelda. Niyakap ni Ligaya ang tatlong bata. Nang mahigpit, ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng malakas. Ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagtanggap ay mas mahalaga kaysa sa anumang hukom ng mundo. Tiningnan ni Ligaya si Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapatawaran at pag-unawa. Naintindihan niya ngayon ang bigat ng pasa ni Sinag, ang kanyang sariling pagkukulang. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo at sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng sakit. Naglakad sila pabalik sa baybay dagat. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa buhangin. Ang kanilang mga tawa ay kumakalat sa hangin. Umupo si Sinag at Ligaya sa buhangin. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay malumanay. Ngunit handa akong gawin ang lahat para maibalik ka sa buhay namin, Ligaya. Handa akong panindigan ka at protektahan ka mula sa lahat. Ngumiti si Ligaya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Salamat, Sinag. Salamat sa paghahanap sa akin at salamat sa paniniwala sa akin. Humarap si Ligaya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng luha, ngunit may ngiti. Paano ang mama mo, Sinag? Tanong niya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Alam kong hindi siya papayag na maging madali ang lahat. Huminga siya ng malalim. Handa ka na ba sa laban na yon? Ligaya. Ang tanong ni Ligaya. Handa ka na ba sa laban na yon? Ay umalingaw-ngaw sa hangin, isang hamon na kailangan nilang harapin. Tiningnan ni Sinag si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Oo, Ligaya, handa ako. Handa akong ipaglaban ka at ipaglaban ang ating pamilya. Kinabukasan, bumalik sila sa Metro Sinag. Ang pagpasok ni Ligaya sa Angkalangitan Penthouse ay puno ng halo-halong damdamin. Hindi na ito ang lugar ng takot at kahihiyan, kundi ang lugar kung saan niya ipaglalaban ang kanyang dignidad at ang kanyang pagmamahal. Ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan, hawak ang mga kamay ni Ligaya. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa bahay na matagal nang walang ingay. Sa di kalayuan,
Nakatayo si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tiningnan niya si Ligaya ng may paghamak. Ano na naman ito, Sinag? Bakit mo ibinalik ang babaeng ito? Ma, kailangan nating mag-usap, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay matatag. Nalaman ko na ang lahat ng katotohanan. Nagsimulang itatag ni Sinag ang mga ebidensya, ang ulat ng pribadong investigator, ang mga pahayag ng dating security guard, ang liham ni Elena. Bawat detalye ay parang suntok sa mukha ni Doña Imelda. Sa bawat ebidensya, mas lalong nagagalit si Doña Imelda, ngunit mas lalong nawawala ang kanyang kakayahang magkaila. Sinungaling! Nagsisinungaling kayo! Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ginagamit kayo ng babaeng iyan. Gusto lamang niyang manira ng pamilya. Lumapit si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Doña Imelda, hindi po ako narito para manira ng pamilya. Narito po ako para ipaglaban ang katotohanan. Ang mga anak niyo po, ang inyong mga apo, ang nagdurusa dahil sa mga kasinungalingan niyo. Kinuwento ni Ligaya ang kanyang nakaraan, ang sakit na dinulot ng mga maling akusasyon at kung paano niya sinubukang magpatuloy sa buhay. Hindi ko po kayo masisisi kung galit kayo sa akin, Doña Imelda. Ngunit ang pagtatago ng katotohanan ay hindi makatutulong. Ang pagmamahal po ay hindi nasusukat sa kayamanan o posisyon. Nasusukat po ito sa kung paano mo pahalagahan ang mga taong mahal mo. Natigilan si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay tiningnan ng mga bata na nakatingin sa kanya ng may takot at kalungkutan. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata ng mga apo niya, ang kanyang sariling pagkabigo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa huli, umupo siya sa sofa. Ang kanyang katawan ay tila nanghihina. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Ang kanyang pagmamataas ay nabasag. Lumapit si Sinag kay Ligaya. Hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na tayo magtatago, Ligaya. Ang mga bata ay tumakbo at niyakap sina Ligaya at Sinag. Ang kanilang mga ngiti ay nagbalik. Ang kalangitan penthouse na matagal nang malamig ay ngayon ay napuno ng init at pagmamahal. Nagkaroon ng isang hapunan. Ang unang hapunan na puno ng tawanan at kwentuhan, hindi ng katahimikan. Kinabukasan, habang nasa rooftop garden sila, nakikita ni Ligaya si Doña Imelda na nakatayo malapit sa mga halaman. Lumapit si Ligaya. Doña Imelda, tawag niya. Lumingon si Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot. Alam kong galit ka sa akin, Ligaya, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi po ako galit, Doña Imelda. Masakit lang po, sagot ni Ligaya. Ngunit, gusto ko pong bumalik ang kapayapaan sa pamilyang ito. Gusto ko pong makita ang mga bata na masaya. Tiningnan ni Doña Imelda si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, bakit ka pa rin nagiging mabait? Ngumiti si Ligaya. Dahil naniniwala po ako sa kapatawaran, Doña Imelda. At naniniwala po ako na ang bawat tao ay may kakayahang magbago. Sa sandaling iyon, tila may isang pader na unti-unting gumuho sa puso ni Doña Imelda. Nang gabing iyon, habang ang mga bata ay natutulog na, dinala ni Sinag si Ligaya sa rooftop ng penthouse. Ang mga ilaw ng siyudad ay kumikinang sa ilalim nila, parang mga bituin sa lupa. Niyakap niya si Ligaya, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahan, lumuhod si Sinag sa harapan ni Ligaya. Inilabas niya ang isang maliit na kahon at sa loob nito, naroon ang isang singsing. Hindi ang singsing ni Elena, kundi isang bagong singsing. Simple, ngunit puno ng kahulugan. Ligaya Amihan de la Cruz. Nagsimula si Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Gusto kong makasama ka habang buhay. Ikaw ang nagdala ng liwanag at init sa buhay namin.
Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Pakakasalan mo ba ako? Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal, naghihintay sa sagot ni Ligaya. Ang mga salita ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa hangin ng rooftop, kasama ang simoy ng hangin at ang mga ilaw ng syudad. Ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa at pagmamahal, ay nakatitig kay Ligaya, naghihintay ng kanyang sagot. Ang mga luha ay dumaloy sa mga mata ni Ligaya, ngunit hindi ito luha ng lungkot, kundi ng labis na kagalakan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok, ay tila naglaho sa isang iglap. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi lang ang kanyang amo, kundi ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa, ang lalaking nakakita ng tunay na halaga niya. "Oo, Sinag! O Company!" Sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal. "Pakakasalan kita!" Niyakap ng mahigpit ni Sinag si Ligaya, ang kanyang puso ay puno ng kaganapan. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Ligaya at sa sandaling iyon, tila natagpuan na nila ang kanilang lugar sa mundo. Ang mga bituin sa langit ay tila nagdiriwang kasama nila. Isang buwan ang lumipas at naganap ang isang simple ngunit puno ng pagmamahal na kasalan sa hardin ng Ang Kalangitan Penthouse. Ang mga dekorasyon ay simple, ngunit bawat detalye ay may kahulugan. Ang mga bata, sina Liko, Tala at Hiling ang nagsilbing ring bearers at flower boys. Ang kanilang mga ngiti ay nagpapaliwanag sa buong lugar. Dumating din si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit merong bahid ng pagbabago sa kanyang mga mata. Sa una, ayaw niyang dumalo, ngunit sa huli, ang pagmamahal sa kanyang anak at mga apo ang nanalo. Habang tinitingnan niya si Ligaya, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng paghamak, kundi isang uri ng pagtanggap. Naramdaman niya ang init sa loob ng kanilang tahanan, isang init na matagal na niyang ipinagkait. Sa huli, kahit hindi niya lubos na masabi, naramdaman niya ang pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Sa seremonya, nagsalita si Sinag, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Ligaya, ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aming mundo. Noon, akala ko ang kayamanan ay nasusukat sa pera. Ngayon, alam ko na ang tunay na kayamanan ay nasa puso. Mahal na mahal kita, Ligaya. At mahal na mahal ko kayong lahat." Ngumiti si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Sinag, salamat sa pagmamahal. Salamat sa paniniwala sa akin. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting asawa at ina." Ang kanilang buhay ay naging isang himala. Ang Kalangitan Penthouse, na dati isang malamig na kulungan, ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahal. Si Sinag ay hindi na isang workaholic. Ngayon, mas madalas siyang umuuwi ng maaga para makipaglaro sa kanyang mga anak at para makasama si Ligaya. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, kundi puno ng init at kaganapan. Si Ligaya naman, mula sa pagiging kasambahay, ay naging ina at asawa. Ang kanyang mga pangarap na maging guro ay hindi naglaho. Ngayon, kasama ang suporta ni Sinag, nag-aaral siya ulit at nagplano silang magtayo ng isang foundation para sa mga batang nangangailangan. Si Doña Imelda, kahit paunti-unti, ay nagsimulang magbago. Madalas siyang dumadalaw at sa bawat pagbisita, mas lalong lumalambot ang kanyang puso. Isang hapon, nakatayo si Ligaya sa balkonahe ng penthouse, nakatingin sa syudad. Sa likuran niya, naroon si Sinag. Niyakap siya ng mahigpit. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa sala. Ang kanilang mga tawa ay kumakalat sa hangin. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Sinag, ang tibok ng puso nito sa kanyang likuran. "Mahal kita, Ligaya," bulong ni Sinag. "Mahal din kita, Sinag."
Sagot ni Ligaya. Alam niya na ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok. Ngunit sa huli, ang pagmamahal ang nagtagumpay. Ang pagmamahal na walang pinipiling estado, walang pinipiling yaman. Ang pagmamahal na nakatago sa isang simpleng kasambahay ang nagdala ng tunay na kahulugan sa buhay ng isang bilyonaryo. Ang pagmamahal ang nagwasak sa mga pader na itinayo ng pera. At dito nagtatapos ang magandang kwento ni Sinag at Ligaya. Isang mainit na pagbati at taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras at puso upang samahan kami sa bawat kabanata ng paglalakbay ni Sinag, Ligaya at ng kanilang mga anak. Sa bawat pagsisikap sa pagsusulat ng bawat linya, bawat eksena ay laging nasa isip ko ang inyong mga damdamin, ang pagnanais na maramdaman ninyo, ang kilig, ang sakit, ang pag-asa, at higit sa lahat, ang kapangyarihan ng pagmamahal. Ito po ay hindi lamang isang simpleng kwento. Ito ay isang piraso ng aming kaluluwa na hinulma upang maghatid ng inspirasyon at pag-asa. Sana po, sa pamamagitan ng kwentong ito, ay muling nagniningning ang paniniwala ninyo sa tunay na pag-ibig. Iyong pag-ibig na handang magpatawad, magbigay ng pangalawang pagkakataon, at lumagpas sa lahat ng pagsubok na inihaharap ng buhay. Naway naaalala ninyo na ang pinakamahalagang yaman sa mundong ito ay hindi ang mga kayamanang material, kundi ang mga taong nagmamahal sa atin at ang mga koneksyon na ating nabubuo. Ang kwento ni Sinag at Ligaya ay patunay na kahit gaano man kalalim ang sugat o gaano man katayog ang pader na itinayo ng pagdududa, ang pag-ibig ay laging makahanap ng paraan upang hilumin ang lahat. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa na muling makahanap ng liwanag sa kabila ng kadiliman. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Gusto po naming marinig ang inyong mga kuro-kuro, ang mga bahagi ng kwento na lubos na nagpakilig, nagpaiyak, o nagbigay sa inyo ng inspirasyon. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga feedback po ay mahalaga sa amin at nagsisilbing inspirasyon upang makalikha pa ng mas marami at mas magagandang kwento para sa inyo. Hanggang sa susunod na kwento, manatili po tayong puno ng pag-asa at pagmamahal.